Hello. Gandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po'y tumayo. Sabi po sa mga awit, 118, verse 24, O kahanga-hanga ang araw na ito, si Yahweh ang nagbigay tayo ay maggalak ating ipagdiwang. Ayan. Amen. Ikaw lang po ang pupurihin, ikaw lang po ang sasambahin. Kahit anong problemang dumating, kayang-kaya po namin sapagkat ikaw po, kami po mga anak namin ay mahal na mahal mo. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Ano man ang problema,
ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Minsan, dahil mahal tayo ng ating Ama. Hallelujah, Panginoon. Praise you, Panginoon. Yahweh, sa iyong kapangyarihan, ang dagat na pula nating tunay. Yahweh, sa iyong kapangyarihan, tumigil sa paglubog ang araw. Purihin ka, O Yahweh, walang ibang Diyos kundi ikaw lang. Pangako mo'y di magbabago, magpakailan, kailanman. Yahweh, sa iyong kapangyarihan, tumigil sa pag-agos ang ilog Jordan. Yahweh, sa iyong kapangyarihan, umulan ng mana sa kalupaan. Purihin ka, O Yahweh, walang ibang Diyos kundi ikaw lang. Pangako mo'y di magbabago, magpakailan, kailanman. Purihin ka, O Yahweh, walang ibang Diyos kundi ikaw lang. Pangako mo'y di magbabago, magpakailan, kailanman. Yes, hallelujah, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, walang ibang Diyos kundi ikaw lang. Pangako mo'y di magbabago, magpakailan, kailanman. Purihin ka, O Yahweh, walang ibang Diyos kundi ikaw lang. Pangako mo'y di magbabago, magpakailan, kailanman. Magpakailan, kailanman. Magpakailan, kailanman. Yes, hallelujah, Panginoon. Lord, maraming salamat po.
tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Ay, praise you, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo't walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, saan ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo't matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan ihapon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Hallelujah, Panginoon. Thank you po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Praise you.
may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa Panginoon. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig ko sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako. Inibig mo ako noon pa man. Minsan, inibig mo ako noon pa man. Hallelujah, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Kami magpuin, nagpuri, Panginoon. Tayo po manalangin. Lord, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. Binigyan mo kami, Panginoon. Maraming salamat na kami po'y nagising sa araw na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga nag-attend po sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat sa presensya mo, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa araw-araw, Panginoon. Ikaw lang po ang aming pupurihin at sasambahin, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Panginoon, sa isip at sa gawa, Panginoon. Lalo na sa salita, Panginoon, dahil sa bibig po ay pinakapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Ito po ang samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, i-welcome po natin ang ating mga kapatid. Sabay-sabay po tayong kamayan naman po natin sila. Welcome sa'yo, kapatid. Kami natutuwa na ikaw ay dumalo ngayon. Aming panalangin, nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus, at siya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Welcome sa'yo, kapatid. Kami natutuwa na ikaw ay dumalo ngayon. Aming panalangin, nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus, at siya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Ayan po. And tiles offering. May umupo na po kayo.
patuloy sa ating pagsimba sa Kanya. Meron tayong babasahin. Ating talata ang babasahin ngayon sa Corinthians 2:9 verse 7. Basahin po natin sabay-sabay. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang asya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Tunay po, lahat po ng bagay ay maliit man o malaki, ating pinasasalamatan sa Panginoon. Diba po? Siya ang ating buhay, siya ating pag-asa, siya ating kagalakan. Kaya isa po sa ating bahagi ng ating pagsamba ay pagbibigay nga po ng offering natin kay Lord. Tithes and praying bilang pagmamahal din sa Kanya, paglilingkod. So, tayo po ay manalangin. Po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagpala, at kami po ay tunay pinagpapala niyo po kami sapagkat kayo ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga po, ano man po ang aming panalangin, pasasalamat sa paggabay at pag-iingat niyo po sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Kayo ang aming pinasasalamatan, Panginoon. At sa aming puso at isip, anumang bahagi kung meron kami man na ibibigay sa inyo, para po sa paglilingkod, din sa inyong paglilingkod dito sa aming iglesia, na aming talagang pagsamba every Sunday, nandito po kami. Pinagkalooban niyo po kami ang tunay na kagalakan sa aming buhay na ito po ay kasama po sa amin, Panginoon. Kaya bawat isa po sa amin, ito po ay nanggagaling sa ating puso, kung ano bang ibibigay natin sa Kanya. Kaya salamat po, salamat po. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po. Tinatawag ko po ay magbibigay po ng munting handog, song offering si Samuel. Itawag ko po, Samuel. Create in me a clean heart, O God. And when you are right spirit within me, create in me a clean heart, O God. And when you are right spirit within me, cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. And when you are right
away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. And when your right spirit within me, and when your right spirit within me, and when your right spirit within me. Amen. Ah. Ang ating pong announcement sa JTCS Sunday service, 4 a.m. hanggang 6 p.m. And sa prayer meeting naman, Wednesday, 6 hanggang 9 p.m. And sa gusto pong umaten sa discipleship every Saturday, 4 a.m. hanggang 6 p.m. Ay, 4 p.m. hanggang 6 p.m. Next. Scripture. Tinatawag ko po nga pala si Brother John Marie para sa scripture. Yan. Tayo po tumayo para pagbigay galang sa salita ng Diyos. Sabi sa Santiago 1:12 verse to 15. Verse 12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Next po. Verse 13. Huwag sabihin ni numan na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Verse 14. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa, nasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Yan. Maraming salamat po. Praise the Lord. Pwede na po tayong umupo. Tinatawagan ko po si Brother Lid para sa Word of God. Tayo po pumalakpak. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Pasensya na po, medyo yung ating programa medyo naninibago pa kasi si Brother Christian. Kasi sa totoo lang po, si Sister DL, bed rest siya ngayon kasi medyo kailangan siya magpahinga. Laki na ng tiyan baka mapaanak. So, pinagpahinga muna siya pansamantala para naman, kumbaga, hindi naman siya mapaanak nang wala sa oras. Pero by God's grace, alam natin na magiging maayos naman si Sister DL at siguro baka next week, God willing, andyan na uli siya. At tawag dito, siya na uli ang magpapakanta rito kasama ni Brother Christian. Okay, balik po tayo dun sa binasa natin kanina.
Sorry. Hindi kasi ako nagkiklik dito eh. Okay. Yan. Sabi diyan sa sa James chapter 1 verse 12 and 15, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinapangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa, kapag naitanim na sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Ang ating pong topic ngayon ay how to overcome temptation. Doon po sa binasa natin, mapapansin natin na meron siyang binabanggit tungkol sa tinatawag na tukso at pagsubok. Di ba po? Sa English, trial and temptation. Ngayon, sabi diyan, unang bagay na dapat nating maintindihan, kanino ba nanggagaling ang temptation at yung pong tinatawag na trials o yung pagsubok sa Tagalog? Kasi kung titignan natin, magkaiba sila eh. Di ba? Meron, sabi dun kasi, huwag mong sabihing tinutukso ka ng Diyos kapag kayo ay dumaranas ng mga pagsubok. So dun pa lang makikita natin, malaki na yung kaibahan ng dalawa. Di ba po? Kasi wala pong tukso, sabi diyan, na nanggagaling sa Diyos. Pero merong pagsubok na nanggagaling sa Diyos. Kaya ang tanong natin, kanino ba nanggagaling yung tukso kung hindi siya galing sa Diyos? Hindi po ba? Kasi alam naman natin, lahat ng tao, especially yung mga Christian, dumaranas ng tinatawag na pagtukso. Naniniwala ba kayo ron? Hindi kayo libre doon. Lahat ng mananampalataya, the moment na tinanggap po natin ang ating Panginoon, that's the start ng ating mga pagtukso galing sa ating kaaway. Yun na ang simula ng ating mga tukso galing sa ating kaaway. Kasi we are already declaring war against kanino? Sa ating kaaway. Hindi po ba? Ngayon, sino ba siya? Sabing ganun dito, sabi ni Sancho, kilala niyo po ba si Sancho? Yan, si Sancho. Kilala ni Sancho? Isa siyang Chinese, no? Isa siyang Chinese na sumulat ng tinatawag na The Art of War. Sabi niya ganyan, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Anong ibig sabihin yan? Sabi niya, para ka manalo or para hindi ka matakot, gaano man karami yung digmaan na pagdaraanan mo, sabi niya gano'n, kailangan mong malaman muna, makilala muna kung sino ba yung kalaban mo at kung sino ka. Di ba? Walang pinagkaibahan sa magbo-boxing ka, may kalaban ka sa ring. Di ba ang ginagawa nila, pinag-aaralan nila yung kakayanan ng kalaban nila. Pinanonood nila yung mga videos kung paano sumuntok, kung paano dumepensa. Ganon din naman yung ginagawa ng kabila. At syempre, kasama din sa kanilang paghahanda para manalo is inaalam nila kung ano yung mga weakest point nila. Kung saan sila pwedeng tamaan ng kalaban kapag sila nakikipaglaban na sa ring. So lahat yan pinaghahandaan. Kaya kung titignan natin, yung sinabi niya ni Sancho, talagang may katunayan o may katotohanan even sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Sabi nga ng title ng ating pag-aaralan, How to Overcome Temptation, ang unang bagay na dapat nating maintindihan para natin ma-overcome o malagpasan yung mga pagsubok
o yung mga tukso pala na pagdaaranan natin is yung malaman muna natin kung sino ba yung kalaban natin. Okay? Sabi diyan, identify the real foe. Alam niyo ba kung sino yung kalaban natin? May idea kayo? Sino kaya yung bumubulong sa atin o madalas tumutokso sa atin kapag may mga bagay na para bagang gusto nating makagawa ng pagkakamali? May idea kayo? Si Satan? Si Satan? Diablo. Oo. Isa lang naman yun. So usually, alam natin, di ba, si Satan. Actually, kahit nga ang mga non-Christian, alam yan eh. Di ba, naalala nyo nung araw, may mga mapapanood tayong pelikula na merong isang tao na sa kabilang side niya may tumutokso na may sungay, di ba? Sa kabilang side naman, merong angel. Di ba? Nagtatalo siya. Hindi niya